ang game show na magdadala sa inyo paikot sa bayan ng Malolos. Mula sa mga bayani ng ating kasaysayan hanggang sa mga makasaysayang lugar. Kayo ay maglalakbay sa mga kaganapan na humubog sa ating bansa. Handa na ba kayo sa paglalakbay ng kasaysayan? Tara na at simulan na natin ang Lakbayanihan! Sa mga larong ito, ang mga kalahok ay susuong sa isang makasaysayang paglalakbay sa iba't ibang mahalagang lokasyon sa lungsod ng Malolos. Layunin ng bawat grupo na tuklasin at pahalagahan ang mga makasaysayang pangyayari at personalidad na humubog sa ating bayan. Mahahati ang mga kalahok sa dalawang grupo. Magsisimula ang lahat sa harap ng Kapitolyo ng Malolos na magsisilbing panimulang punto ng kanilang paglalakbay. Bago makausad sa susunod na lugar, kailangang masagot ng bawat grupo ang isang tanong na may kaugnayan sa kasaysayan. Kapag nasagot nila ito ng tama, makakakuha sila ng clue kung saan matatagpuan ang susunod na lokasyon. Sa bawat lugar na kanilang pupuntahan, nakahandang pagsubok na kailangang tapusin. Ang bawat matagumpay na hamon ay magbibigay sa kanila ng isang piraso ng puzzle. Sa pagdaan ng bawat lugar at hamon, mabubuo unti-unti ang larawan ng kasaysayang hindi dapat malimutan. Kapag nakumpleto na ng grupo ang lahat ng puzzle pieces sa loob ng itinakdang 2 oras, matutuklasan nila ang kabuuang mensahe ng laro. Ang kahalagahan ng pagkilala, pagbabalik tanaw at pagbibigay halaga sa kasaysayan ng Malolos bilang bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. At tandaan, hindi maaaring gumamit ng cellphone o anumang gadget. Ang inyong talino, pagkakaisa at pagmamalasakit sa kasaysayan ang magsisilbing gabay sa bawat hakbang. Para sa unang grupo, narito ang inyong unang clue para mahanap niyo ang unang lugar na inyong pupuntahan. Anong simbahan ang pinakaunang naitatag sa Malolos at naging bahagi ng kasaysayan ng unang Republika ng Pilipinas? Para naman sa ikalawang grupo, narito ang inyong clue. Anong simbahan sa Malolos ang matatagpuan sa tapat ng Malolos City Hall? Baraswain Church. Ang simbahan ng Baraswain o kilala rin sa pangalang bilang Our Lady of Mount Carmel Parish Church ay nagsimula bilang isang chapel na yari sa pawid at kawayan na ipinatayo ng mga paring Augustinian noong taong 1860. Kinalaunan, matapos ang 2 taon, ito ay dumaan sa pagkukumpuni, naging yari sa bato at tiyok. Ngunit sa taong 1884, ito ay nasira sa kadahilanan ng sunog. Ang pagkakagawa ng konkretong simbahan ng Baraswain ay nagsimulang itayo noong taong 1885. Na natapos makalipas ang 3 taon, ito ay yari na sa bato at adobe. Sa panahon na dumaan na ito sa pagsasaayos, mula ito ay nasira mula sa isang sunog na naganap noon. Malaki ang kahalagahan ng simbahan na ito sa kasaysayan natin sa bansang Pilipinas, sapagkat ito ay naging saksi ng 3 mahahalagang pangyayari sa ating bansa. Ang simbahan na ito ay tinawag bilang duyan ng demokrasya dahil naging saksi ito sa paghahangad ng mga Pilipino na makalaya sa mga kamay ng mga dayuhan Kastila. May mga mahahalagang pangyayari ang naganap sa simbahan na ito na ating maituturing na malaking hakbang sa ating kasaysayan. Dito naganap ang unang Kongreso ng Pilipinas, na kung saan itinatag ang unang Republika ng Pilipinas na kilala rin sa tawag na Republika ng Biak na Bato. Pati na ang Konstitusyon ng Malolos na isinulat noong taong 1899. Isa sa mga katangiang taglay ng simbahan na ito ay kilala bilang Simbahan ng Kalayaan, sapagkat dito nagkukuta ang mga Pilipino na ayaw magpasakop sa mga dayuhan noon. Higit sa mga mahahalagang pangyayari na nabanggit, hindi rin maipagkakaila ang natatanging ganda ng simbahan na ito. Nagpapakita ng pinaghalo-halong impluwensya ng Gothic, Romanesque at Renaissance ang arkitektura ng simbahan na ito,
na idinisenyo ni Don Eugenio S. Villaruz. Sa loob nito ay makikita ang imahe ng Nuestra Señor del Carmen. Sa kadahilanang pinaniniwalaan nila na sila ay nasa ilalim ng proteksyon nito. Ang hamon ng panahon. Ang unang hamon ay bubunot sila ng isang papel na may nakasulat na makasaysayang kaganapan sa Malolos na kailangan nilang iarte. Sila ay bibigyan lamang ng 7 minuto. Maaari silang manghingi ng clue, ngunit babawasan ang kanilang oras ng 10 segundo. Kapag natapos at nakalima silang tamang sagot sa loob ng 7 minuto, ay makakakuha sila ng puzzle piece. Timer starts now. Yan, tapos. Tagalog. May naka-first. Constitution. Magsisipin pa ako ito. Ilan? 1, 5. Tagalog. Ako na. Go! Ayun. Kapitan ba yun? Pass. Doon ka sa kanila. Or. Tagalog. Nag-aaral. Akala mo ano? Doon sa likod. Nagaling ka. Ayan. 1, 2, 3, 4. Tagalog. Iban. Huwag ka magsalita. Yung black. Teka. Republika. Galing. Nakakailan na kami points? 3? Oy. 3 na. 2, 3, 4. Tagalog. Alayakan. Basic. Basic tool ah. Galing. Next. Bilang makabunan ako, 4 na tayo. Next. Ay, down. Down ulit? Uy, nakahuli. Bawal yan. Tagalog. Sayang Squid Game. Bahay. Pamahalaan. Shape of you. Bahay na ba ito? Paralan. Kaya ako na. Ilang points na kami? 5 na tayo. 5. Oy, party! 2, 3, 4. Tagalog. Pag-iimagsik. Pag-iinom. Boy, shoot mo na ang boy. Revolusyon. Digban. Saan? Kalayan. Imagsikan.
Maganda ka man, Derek. Tapos ako lang mali. Tapos ako lang mali. At dahil natapos nila ang unang challenge, ito ang inyong unang pagkat. Saan yung susunod na ano natin? Tara na. Nice one. Casa Real Shrine. Ang Casa Real Shrine ay kilala rin sa tawag na museo ng kasaysayang pampulitika ng Pilipinas. Naimprenta rito ang saligang batas ng 1890 na Independensya, El Heraldo de la Revolucion at ang kalayaan at kaibigan ng bayan noong panahon ng unang Republika ng Pilipinas dahil nagsilbi ito bilang pambansang palimbagan ng pamahalaan at revolusyon noon. Noong ika-16 na siglo ay naipatayo ito yari sa nipa at kahoy at kalaunan sa taong 1767 ay naging yari na ito sa bato. Nang ito ay pasaayos muli, ito ay naging tanyag na tourist spot sa Malolos na kung saan makikita natin ang sari-saring istorya sa bansang Pilipinas. Isa sa mga katangian nito ay nagsilbi ito bilang ekstensyon noon ng Bulacan High School o mas kilala bilang Marcelo H. del Pilar National High School noong taong 1941. Bago ito naging tanggapan ng revolusyonaryong gobyerno, nagsilbi muna ito bilang tribunal o municipal hall ng Malolos at kalaunay paaralan. Ang istruktura na ito ay tinuturing na museo sa kasalukuyan na panahon, sa ilalim ng pamamahala ng National Historical Institute na kung saan puno ng memorabilia ng ating mga ninuno. Naituring din ito bilang sentro ng pamahalaan ng revolusyonaryong gobyerno sa ilalim ni Emilio Aguinaldo noong taong 1898 to 1899. Lipunan. Bibigyan ang grupo ng mga pangungusap na may nawawalang bahagi tungkol sa kasaysayan ng Malolos. Kailangang punan nila ang tamang sagot. Kapag sila ay nakapitong punto sa loob ng 8 minuto, ay mabibigyan sila ng isang puzzle piece. Timer starts now. Iwag nyo ka na. Di ba si ano? Iyan. Tingin Lagay mo na. dyan. Lagay mo ito. Ano to? Ito dito yan, sir. Bilang 18 billion yan. Saan mababa namin? Bakit C. Dapat C. Ito, typo to, typo. Typo. Ano to? Saan to? Valeriano Wayne. Si Alberto. Si Baylor. Ito, tonto. Ito, kababaihan to. Ito. Oo, yan. Ito. Right taas nga. Yan. Ito, saan? Ano to? Baka may kalabitera dyan, oh. Ano ba to? Kung nagkapalit. Tataas pa. Oo, kay Gobernador de Bergen. Ano ko? Yan mo rin. Ito nga, ano kasi yan? Tama ba yun? Tama ba yun? Anong gabi? Baka ito ang nagkapalit. Hindi, ayan pa kayo ito. Ito po. Oo, pero oo, baliktad. Bila. Dahil sa mga. Kilala bilang. Oo. Okay na lang. Yan. Yan, Ito. okay na yan. Ikaw sa trip ko na. Okay, tama lang. Tama lang. Okay na. Okay na. Pa-check natin kay Noah. Noah! So para sa mga kasagutan, atin itong iwawas. Para sa number 1, ang kasagutan ay Dr. Rosalita, tama. Para sa pangalawa, 1889, tama. Para sa pangatlo, Apolinario Madrid, tama. Para sa pang-apat, Gobernador Silvio, o Casa Tribunal, sumunod na tanong, Enero 23, 1899, Tama.
Next, kalayaan o kasarinlan. Gobernador General Valerio Wayles. Tama. Cabecera. Tama. Alberta Oitangcoy Santos. Duyan ng Republika. Meron kayo? 8 na photos. Dalawa ka. Masado kayo. At kayo naman? So, dahil natapos yung challenge na to, ito naman ang inyong. Good luck. Relics of Casa Tribunal de Malolos. Ang relikya ng Casa Tribunal de Malolos ay kilala rin sa tawag na Museo ng Kasaysayang Pagpolitika ng Pilipinas. Naimprenta rito ang saligang batas ng 1890, La Independencia, El Generaldo de la Revolucion at ang kalayaan at kaibigan ng bayan noong panahon ng Unang Republika ng Pilipinas. Dahil nagsilbi ito bilang pambansang palimbagan ng pamahalaan at revolusyon noon. Noong ika-16 na siglo ay naipatayo ito yari sa nipa at kahoy, at kalaunan sa taong 1767 ay naging yari na ito sa bato. Nang ito ay pasaayos muli, ito ay naging tanyag na tourist spot sa Malolos, kung saan makikita natin ang sari-saring istorya sa bansang Pilipinas. Isa sa mga katangian nito ay nagsilbi ito bilang ekstensyon noon ng Bulacan High School o mas kilala bilang Marcelo H. del Pilar National High School noong taong 1941. Bago ito naging tanggapan ng revolusyonaryong gobyerno, nagsilbi muna ito bilang tribunal o municipal hall ng Malolos at kalaunay paaralan. Ang istruktura na ito ay itinuturing na museo sa kasalukuyan na panahon, sa ilalim ng pamamahala ng National Historical Institute na kung saan puno ng memorabilia ng ating mga ninuno. Naituring din ito bilang sentro ng pamahalaan ng revolusyonaryong gobyerno sa ilalim ni Emilio Aguinaldo noong taong 1898 hanggang 1899. Piko ng kasaysayan. Sa piko ng kasaysayan, maglalaro sila ng tradisyonal na piko. Kailangan nila maitama ang bato sa numero na may pagkakasunod na bilang. Kailangan nila makatawid at makabalik sa starting point at pagkatapos ay kailangan nilang sagutin ang katanungan. Kapag tama ang kanilang naging sagot, ay magkakaroon sila ng 1 puntos. Kailangan nilang maka5 puntos sa loob lamang ng 8 minuto. Kapag nagtagumpay sila, ay makakatanggap sila ng puzzle piece. So para sa larong ito, natin natin dito, meron din tayong mga katanungan na kada makakalimpas sila, ay sasagutin nila. So, Reading from Wood. para sa iyong katanungan, sino ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas? Si Emilio Aguinaldo. Para sa iyo, anong petsa ay diniklara ng kasarinlan ng Pilipinas? Tama. Lumabas next. Ulit. Next. Next na next. Ano ba yun? Dapat naman. Gusto lang ba ito? Story yan. Oo, right. Dapat eh. Uy, for na eh. Yan. Hindi pa tapos sa 3. Sige, next. Ganun ba yun? Kaya akala ko kasi Tumanggap ganun ba? gusto naman hindi lagi naman ako. Kahit anong number. Ayan. Iba lang.
Ano? Matapos yan? Kung bakit magandang ba to? Matapos yan, man. Kinis. Kaya nga. Uy, sinusulit ba? Okay, para sa iyong katanungan, anong mahalagang dokumento ang sinulat ni Apolinario Mabini para sa unang republika ng Pilipinas? Ano yan? Constitution ng Malolo. Okay. Next. Report. Para sa iyo. Ay, hindi, para sa iyo. Ano ang pangunahing dayunin ng kilusang propaganda? Okay, basta lang. Next. Number 4. Wala. Next. 4. Asan ba to? Hanggang ano, 5 lang. Port ano? Bakit ba to lang? Ayun na lang. Saan ginanap ang unang halalan ng Pilipinas? Hindi. Malala niya. Para sa wain. Okay. Ising, bro. Ayan, wag yan. Number 5. Ano ang tawag sa lihim na samahan itinatag ni Andres Bonifacio? Diba? Next. Number 6. Next. Laki ng battle bro. Ayun eh. Yo! Kunin mo yun. Kunin nyo. Ano yan? Para ano? Sakit. Super. Kunin niyo ba ito? Kunin yung mga pag... Kunin nga. Pero kahit ano? Nagkakis na sa inyo. 6 ton no? Ano next? Yan na 6. Yun. Basic. Palusikal na. Wala. Sino ang sumulat ng malamadahan at LP? Dr. Roserical. Basic. Bigay mo na yung mga sa akin, no? Ayun, Ranto. Ako pala. Ako na yan. Bato. Ay, yan. Yun. Tama. Ano ang opisyal na pangalan ng ating bansa noong panahon ng Amerikano? Ayan, official na Ingrid. Ano ang opisyal na pangalan ng ating bansa noong panahon ng Amerikano? Philippine Islands daw. Philippine Island Islands. yun. Tama yun. Meron pa? Ilan pa? Patay na yan. Wala ka na naman, boy. Siya. Kami na naman yan na lang. Kami na lang kaya. Ayan. Ayun. Last. Last question. Ano yung sabi? Uy. Ito. Para sa uling katanungan, anong lungsod ang naging unang kabisera ng Pilipinas sa ilalim ng unang republika? Okay, tama. So, dahil napagtagumpayan niyo ang challenge na ito na ang inyong puzzle piece. Yan next. Muna yung tatay na. Isa na lang. Isa. Gapi one. Malolos Cathedral. Ang Cathedral Malolos, o kilala rin sa tawag na Basilica Minore ng Immaculada Concepcion, ay itinayo ng mga Agustino. Nasira ito sa kadahilanan ng sunog noong taong 1899. Ngunit muling naitayo ito sa mas maayos na kalagayan.
na kung saan hindi pa siya naituturing bilang isang katedral nito. Naging parte ito ng kasaysayan sapagkat ginamit ito bilang palasyo ng unang republika sa panahon ng pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Sa taong 1962, ito ay nakilala bilang isang katedral at bilang Basilica Minore naman noong taong 1999. Ang Katedral ng Malolos ay isa sa mga dalawang simbahan na itinuturing bilang Basilica Minor at Cathedral. Ayon sa mga scholar, ito ay tinatawag sa Ingles bilang Freedom Shrine of the Philippines, na kung saan nakilala ang mga magaganda at mahalagang kontribusyon nito sa atin. Isa pang magandang katangian nito ay ang patron ng simbahan nito ay ang Immaculada Concepcion, na iiba sa patron ng simbahan sa Baraswain. Kayamanan ng kasaysayan. Maghahanap ang grupo ng mga gamit o larawan na may kinalaman sa kasaysayan ng Malolos. Bibigyan sila ng 10 minuto upang mahanap ang mga ito. Kapag nahanap nila lahat ng items, makakakuha sila ng puzzle piece. Itago ko ng mga item na kailangan nilang hanapin. Ayo ay mag-umpisa na. 3, 2, 1, timer starts na. Go! Let's go! Sumayaw na po tayo. Kasi kaya yun. Sobrang init pa naman. Sobrang init. Sobrang init. O, saan na kaya? Baka nandito. Dito, ang paan. Wait lang. Notebook, guys. Bible. Ito. Dalawa na kayo. Isa pala po, Ayun! Dahil na magtagumpayan na ang gamit na ito ang susunod na inyong puzzle piece. Muna natin! Sa challenge na ito, kailangan nilang pumili ng isang representative. Ang napiling representative ay makakakuha ng senaryo na kailangan niyang iguhit.
Ipapakita niya ito sa kanyang mga kamiyembro habang nagdodrawing ang representative. Para sila ay magtagumpay, dapat ay makakuha sila ng 3 tamang sagot sa loob lamang ng 10 minuto. At pagkatapos noon, ay makakakuha sila ng puzzle piece. Ang kanilang napili, ito ang iyong mga kagamitan. At ngayon, meron kayong 8 minuto para sa challenge. Let's go! Let's go! Para sa unang magigulit. Let's go! Ang hirap naman. Kaya ito! Kaya ito! Ay, ano pa yan? Kahit gano'n kahirap yan. Yes! Kaya natin ito. Isang buhit lang yan. Hello? Oh my God, no pressure. Hilo na ako. Parang ay! Ano yan? Sabi mo na ano? Tao lalaki ba to? Bagay ba yan? Estudyante! Bilisan mo lang ha. Bilisan mo! Magdadesty na. Nanginginig ako? Hindi ko na kaya! Hindi ko na kaya! Hindi ako makahiga. Tagal? Laki nakaupo. May mga lakad din pa. Ang kulitan yung mabini. Wala nga. Nakapindi. Katipulerong nakaupo. Kilala ko ba to? Yan, mga ano. Chill time. Nagpupulong? Nagpupulong ba? Ano ko ba yun? Bandado? Lalaking nakaupo. Lalaking nakaupo. Ano ba yun? Sobrang hilo. Hindi ko na lang muna. Sige, go. Tik mo na yan. Tik mo. Parang umiyak ka pa dyan. Ito magagat nyo to. Pakita lang na talaga yan. Ano yung pamalo? Ay ba yan? Stick na. Sunflower? Ano yung magsasama? Sunflower. Tao ba? Tao ba? Tao ba yan? Tao, bagay. Nagtuturo. Ano yan? Nagbabagay mo na utawat? Ay, Matawat mo yan. Manong bataw. galak ng alak. Nagtuturo. Ano? Manggagawa. Manggagamot. Nakikipaglaban. Ay, manggagawa Pilipino? Kulang ka pa na with langgo. Kaya ba? Kaya ba ngayon? Hindi natin kayanin to type. Basta ba? Galing ka lang. Manggagawa. Manggagawa. Ano? Punong-puno ng kasama Garden na, cake. garden na. Tortilya kaya? Tortilya? Tortilya ang kaya na kaya? Malapit na. Tortilya ang katipunan. Tortilya ang lalaki. Lalaking may martilyo. Pwede na, malapit. Pwede na kayo. Lalaking may lolo. Lalaki may puno na martilyo. Tama na ba yun? Bakit ba yun? Tama ba yun? Oo, baka di nyo ito bakit. Sobrang hirap. Dito ako ba kayo? Tama ba yun? Tama. Thank you, Lord. Bye! Kaya po na. Kaya po na. Simbahan? Ay, simbahan. Simbahan ng Kasarial. Simbahan ba yun? Para sa in church? Pagpupura sa para sa in church? Ay, paligtad. Magpupulutan. Simbahang historical church? Manila Cathedral. Simbahan. Ano na? Nagwawagayway ng watawat ng Pilipinas sa harap ng simbahan. Natatawisan ako. Wala. Tapos magpanggap na masaya. Ako na yun.
Hala! Ilan na lang? 2? Oh, yun. Nanayak ako. Hindi, kaya mo. Nangungumpisan? Babaeng guro, nagtuturo. Ano, last ko na pala. Okay. Sobrang hirap. Siguro? Paaralan. Paaralan. Babaeng nagtuturo. Babaeng nagtuturo sa mga bata. Nangangaral? Babaeng kadalagaan sa Pilipinas. Babae yung mga... Mga babae na gusto mag-aral? Tama na yan. Nagtuturo sa mga babae estudyante. Oh, yes! Naubos na ako. Last one? Sana mag-get ha. Oh, no. Ito dapat, diba? Yes. Ang hirap ata. Naglalagkit ka na. Nagkit ko na din. Ano ba prize? Tres Marias. Mga kababayan sa Malol. Oh no, hindi pa pala tapos. Wala pa kayo. Wala tayo. Balik sa mga una. 3, go! Daw. Yun. Tuturo. Teacher. Meron na lang mga konting oras na nakitira. Basta. Next. Parang masusunod. Let's go. Let's do this. Kaya ba kayo din? Opo, naisip, babasa. Babasa. Nagsusula. Rizal. Iyo ba yan? Rizal. Yung ginaldo. Rizal. Susunod. Pumitirma. Ano? Nagsusula. Liam. Hey guys! At dahil natapos yung challenge, ito ang inyong puzzle piece. Ganda. Ano kaya yan? Sana mabuo natin. Puok sinilangan ni Guillermo E. Tolentino. Ang Puok sinilangan ni Guillermo E. Tolentino ay ang lugar kung saan ipinanganak ang pambansang alagad ng sining sa eskultura noong Hulyo 24, 1890. Isa sa dahilan kung bakit kilala si Guillermo ay dahil sa kanyang tanyag ng mga likha tulad ng monumento ni Bonifacio sa Caloocan noong taong 1933 at ang oblation statue sa Universidad ng Pilipinas noong 1935. Siya ay tinuturing bilang pinakamahusay sa kanyang panahon, kaya't sa taong 1973, siya ay hinirang o tinawag bilang pambansang alagad ng sining sa larangan ng sining, biswal o eskultura. Noong Hulyo 28, 2012, ito ay ipinagkaloob ng National Historical Commission of the Philippines, NHCP, bilang isa sa mga historical marker sa lungsod ng Malolos. Ang lugar na ito ay naging simbolo ng ating pagka-Pilipino, sanhi ng malalim na ugnayan ng sining na makikita mo ang kalayaan na ating makikita sa mga nilikha ni Guillermo Tolentino. Bilang isa sa mga historical marker, ito ay nagsisilbing tagapagpaalala o pangangalaga sa mahalagang memorya ng inobasyon pagdating sa sining, bagkus ito ay isang simbolo ng inspirasyon na rin dahil sa mga bagay na naranasan o mga ugat ng mga pangyayari sa Puok sinilangan na ito. Kapara-saysayan. Sa challenge na ito, ipapareha ng bawat grupo ang mga tamang cards. Halimbawa, kung makuha nila ang bahay paaralan ng kababaihan ng Malolos, dapat nilang itong ipare sa isang mahalagang personalidad na may kaugnayan dito, tulad ni Rufina Reyes. Kapag tama ang lahat ng pares, makakakuha sila ng puzzle piece. Para sa susunod na laro, narito ang inyong kagamitan. Timer starts now. Sino mag-ako nga?
Akin si General Agustin. Yes. Sa'yo ba? Sa'yo to, Argentina. Argentina. Argentina ba to? Di ba General? Sa'yo ba to? Yes. Yes. Eh, yung meron ko, General, final na ba? Hindi pa rin. Hindi pa rin! Ay, ito na. Hindi ko pa General lang. Ay, akin. Ay, para. Oh, bato ka lang. Bato pala yan. Ganito ba ito? Parang sa kayo yan. Ito, ay, ito, kasi padre siya. Padre? Para sa yung padre? Yes. Ito kaya ito. May apunin yan. Ako sa akin yan. Siyempre, dito na yung Guillermo. Ay, mali. Final na ba to? Sure na ba? Check natin. Isipin ko kung general kay General ba tong Casariel? Okay. Sige, sige. General? Ano ba to? Kulungan pala to. Kasi pag kulungan may general. Sana pasok na. Ano ba? Sure na? Hindi ba tayo nagkaano balik-balik? Ay, hindi naman. I don't think so. Balik natin. Okay. Sana kayo dito tama ako. Ako tama-tama na talaga ako. Ah, perfect. Kailan pa ako magtama? Ako may tama. At dahil natapos niyo ang laro ito, hayaan natin na iwasto natin ang mga inyong natama. Sana tama. So, sino may hawak ng para sa inches? Ako. Sino nilagay mo sa kanya? Emil Lakinan. Okay, tama. Next! Sana tama rin ako. Sino may hawak ng kasa tribunal? Ako ba yun? Anong sinagot mo? Ito, general oh. Okay. Sa bahay para ng katataihan ng Malolos, sino ang sagot niyo? Ay, okay. Galing. Casa Real Shrine, Here. sino ang sagot? Petra Cariantri, anong sagot? Apolinario Mabini, tama. Ang Cathedral Church, Ito ba yun? anong sagot? Si Gregory Agilipay. Tama. Meron ko ang sagot ay? Ano yung nasa lugar? Sige, huwag na lang kita. Ano ang yung sagot? General Antonio Luna? Ako, tayo sa kanya. Sino ba natin sila? Ano yung lugar? Since natapos nyo ang ating challenge, narito ang inyong positives. Jose Bautista House. Noong unang panahon, ito ay nagsilbing tanggapan ng Secretaria de Fomento o Kagawaran ng Pagsulong, na kung saan ay responsable sa mga usaping tulad ng industriya, agrikultura at mga infrastruktura. Lumipas ang panahon, ito ay itinuring bilang isa sa mga historical na places sa lungsod ng Malolos, sanhi kung bakit ito naging bahagi ng Malolos Historic Town Center. Ayon sa mga tala, ang bahay na ito ay naitayo noong 1855 at dumaan sa pagbabago ng estilo noong 1877 upang maging neoclassical ito. Bukod sa mga nasabi, ito ay mahalagang gusali
gawa ng pagpupulong para kay Jose Rizal at iba pang mga reformista noong 1892. Ito ay isang makasaysayang pook na sumisimbolo sa mga mahahalagang desisyon sa pagbuo ng unang republika ng Pilipinas. Sa pagpanaw ni Don Jose Bautista, ang bahay na ito ay ginagamit sa iba't ibang bagay tulad na lamang na bilang isang primaryang paaralan, munisipyo at Japanese barracks. Bukod dito, pumunta rin dito si Dr. Jose Rizal para sa isang pagpupulong para ipaalam niya ang plano niya sa La Liga Pilipina na kung saan ay dinakip si Rizal at ipinatapon sa dapitan kinalaunan. Bandila ng katotohanan. Sa challenge na ito, may dalawang bandila. Pula para sa mali at berde para sa tama. Sila ay babasahan ng isang pahayag tungkol sa kasaysayan ng Malolos at ang may hawak ng bandila sa grupo ang siyang sasagot. Ang bandila ay magmumula sa magkabilang dulo at kada tanong, ipapasa nila ang bandila sa susunod na miyembro. Kapag nakaipon na ang grupo ng 5 tamang sagot sa loob ng 6 na minuto, makakakuha sila ng puzzle piece. Para sa susunod na hamon, ito ay tama o mali. Meron kayong dalawang bandila, isang berde at isang pula. Ang berde ay simbolo sa tama, ang pula ay simbolo sa mali. Ito ay kapasok nyo unti-unti hanggang mapunta sa gusto. So para sa unang katanungan, ang Malolos ay naging sentro ng unang Republika ng Pilipinas noong 1899. Tama or mali? Tama! Tama! Si Andres Bonifacio ang nagsulat ng liham para sa kababaihan ng Malolos. Mali! Tatlo, ang Barangay Church ay tinagurang duyan ng Republika dahil dito ay diniklara ang unang Republika ng Pilipinas. Tama! Para sa pang-apat, ang kalayaan tuwis sa Malolos ay itinalito para ng mga Amerikano bilang simbolo ng kanilang pagkakako. Para sa huling katanungan, kung ito ay matama nyo, tapos na ang ating laro. Ang Casa Real Shrine ay unang ginamit bilang isang paaralan para sa mga babae sa Malolos. Tama or mali? Mali! Congratulations guys! Dahil natapos na kayo, tatawin niyo ako. Instituto de Mujeres. Sa panahon ng Espanyol, kilala ang mga kababaihan na nasa bahay lamang, walang karapatan mag-aral o kung anuman, na kung saan ay may 20 na kababaihan na namantala upang ipaglaban ang kanilang karapatan sa edukasyon at ang nagsilbing patunay ng bagay na ito ay ang Instituto de Mujeres. Ito ay ang bahay-paaralan ng mga kababaihan na hinangaan ni Jose Rizal sa tapang na ipinamalas nila sa panahon na tayo ay walang mga boses sa ilalim ng pananakop ng mga Espanyol sa ating bansa. Ito na ang una o pasimulang simbolo ng pagkakapantay-pantay ng karapatan ng kababaihan at mga kalalakihan bagamat hindi ito nabigyan diin masyado. Sa tapang na ipinamalas ng 20 kababaihan sa panahon na ito, nakakuha sila ng puri mula kay Dr. Jose Rizal, na kung saan ay itinuturing na malaking bagay sapagkat isang maimpluwensyang puwersa na si Jose Rizal sa panahon na ito. Liham mula sa nakaraan o lihamon. Ang nilalaman ng liham ni Rizal para sa mga kababaihan ng Malolos ay nahati sa 4 na bahagi. Sa bawat grupo, may isang miyembro na babanggit ng liham at isa naman ang magsusulat nito. Kapag nasulat at nailagay nila ang buong liham sa tamang ayos, makakakuha sila ng isang puzzle piece. Dito tayo no?
Para sa susunod na hamon, kakailanganin ko na maggrupo kayo sa dalawa. Magdalawa-dalawa. Lahat ba may kagrupo na? So dahil may kagrupo na kayo, lahat lang yung mga batang. Bye. Timer. Ay, wait lang. Para sa number 1. Number 1. Number 2. Number 2. Number 2. Number 3. Timer starts. Tama nga ba ang kanilang gawa? Ating iwawasto kung tama ba ang pagkakasunod-sunod ng liham ni Rizal. Para sa unang bahagi, ito ba? Ang unang bahagi ay tama. Pangalawang bahagi, tama. Pangatlong bahagi, pangapat, tama. So, dahil na pagtagumpayan niyo ang misyon ito, kahit na inyong pag-uwi. Yay! Let's go! Let's go! Ay, kita mo, wow, sumakses ka! Thank you! Kain ka na eh! Salamat! Kompleto na eh! Salamat! At ngayon na magkasama na ang dalawang grupo, atin ang bubuin ang ating mga puzzle. So ayan guys, hawak niyo ba ang ating mga puzzle? Ngayon, sa mga palaro natin, mapapansin nyo na wala talagang totoong panalo at wala totoong talo dahil lahat tayo ay panalo sa mga kalaman ating namin. Saya! So ngayon, Saan panalo? so ngayon, atin ang bubuin at pagkasamahin ang mga puzzle pieces na mga Ayun o! Nakikita mo talaga mag-aakot yan. Talo tayo guys. Okay, nila! Ano yung salitang nabuli? Congratulations everyone! At sa wakas ay nalibot na natin ang ilan sa mga naging yugto ng kasaysayan dito sa bayan ng Malolos, Bulacan. Nabuo na natin ang ating puzzle. Sana ay nabuo rin ang ating kaalaman sa ating paglalakbay. Maraming salamat sa inyong pakikilahok. Hanggang sa muli mga lakbayani, patuloy natin ipagdiwang ang kasaysayan kasama ang isa't isa sa bayan na namamayani ang kalayaan. Dito yan sa nag-iisang noontime show ng bayan, ang Lakbayanihan.
huwag sa ating bansa. Okay naman natin siya sa Serelyas, hindi na Amerika. Thank you.